Nawalan ka na ba ng pakiramdam? Hindi bulag, hindi bingi, ngunit panlasa, magpakailanman. Wala na akong matitikman. Hindi matamis, hindi maalat, hindi maanghang, hindi maasim. Mga alaala lang alaala ng isang piraso ng strawberry mint gum na ibinigay sa akin ng aking ina sa nakamamatay na araw na yon. Ako ay isang bata na mahilig maglaro sa tubig. Tuwing hapon, dinadala ako ng aking ina sa pool ng komunidad, kung saan ako naglaro sa berdeng ilaw, sa gitna ng mga simulate na ibon sa gubat at tawanan ng mga bata. Hanggang sa isang piraso ng konkreto ang nahulog. At lahat naging itim. Namatay ako sa klinika sa loob ng 4.5 minuto. Sinabi nila na maswerte ako. Ngunit alam ko, naiwan ko ang isang bahagi ng akin sa ilalim ng tubig na yon. Pagkalipas ng mga taon, lumipat ako sa isang maliit na bayan na tinatawag na Juniper. Akala ko magiging maayos ang lahat hanggang sa muling mabuksan ang lumang pool sa likod ng high school. May nabuhay dito. Isang nilalang walang pangalan, walang tiyak na hugis. Hindi ito nagsasalita, ngunit ito nakakalasing. Nakakain ng lasa. At ako ang tanging hindi nakakaramdam nito. Ako lang ang nakakarinig. At iyon ang dahilan kung bakit. Ako ay isang panganib. Siya ay nakatira sa pool, mga alaala ng isang lalaking nawalan ng panlasa. Isang nakakakilig at totoong kwento. O ang alaala lamang ng isang nakaligtas. Ang amoy ng mga strawberry at mint iyon ang huling bagay na naalala ko. Hindi ang mukha ng aking ina, hindi ang sikat ng araw, ngunit ang lasa. Ang lasa ng isang piraso ng gum na ibinigay sa akin ng aking ina sa pagpapalit ng silid. Matamis, maanghang, nakapapawing pagod na parang paalam na walang nakapansin. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang nagsaboy-laboy sa isang mababaw na pool, napapaligiran ng mga slide, makukulay na float, tumutugtog ng musika mula sa isang simulate na speaker ng gubat, mga ibon, gibbons, talon. Ang kanyang ina, isang malakas na babae sa aerobics na damit, kumaway sa kanyang anak mula sa malayo. Ang kamera ay tumungo sa kuweba ng gubat, kung saan ang mga madilim na ilaw ay nagbibigay ng berdeng liwanag. Ang tubig ay dahan-dahang kumukulo mula sa mga jet, kakaibang tahimik. Tinatawag ko itong aking mundo. Walang iba ang may gusto nito, ngunit mahal ko ito. Gusto ko ang paraan ng pagsikat ng mga ilaw sa tubig na gumagawa ng mga bahid ng liwanag. Gusto ko ang tunog ng mga phantom parrots. Pakiramdam ko ay ligtas ako doon. Madilim ang lahat. Isang pagbagsak dugo sa tubig. Huminto ang pasulpot-sulpot na tunog ng wave machine. Sumisigaw si mama sa musika. Ang gulo ng kamera sa ilalim ng dagat. Ang batang lalaki ay pa rin, asul na liwanag na kumikislap. Huminto ang oras. Na-knock out ako. Naka-off na parang switch ng ilaw. Naaalala ko lang ang mga fragment parang nasa masamang panaginip ako. Mabuti na lang at nagising siya, sabi ng doktor. Ngunit mayroong isang maliit na problema sa neurological, hindi siya makakatikim. Ang lasa nawala. Forever. Hindi maalat, hindi maasim, hindi matamis. Wala. Isang puwang lang sa bibig ko, parang may nag-lock ng pinto. Natahimik ang mag-ina. Ang palatandaan para sa West Virginia ay lumitaw. Ang ina ay nagtrabaho ng part-time sa isang travel agency, ang ama sa isang pabrikan ng metal. Ang batang lalaki ay nagsimulang muli sa isang bagong paaralan. Malakas ang nanay ko. Akala niya ang paggalaw ay magtatapos sa bangungot. Ngunit hindi niya naintindihan. Iniwan ko ang aking panlasa sa ilalim ng lawa na yon. At ang naiwan ay isang anino na sumunod. Kumain ang bata na parang walang nangyari hanggang sa sumuka siya noong recess.
Nagtawanan ang ibang mga bata, tinawag siya sa kanyang bagong palayaw, Sis, Classic Coke, dahil hindi nila masabi kay Easy Pepper mula sa Coca. Naging joke ako. Isang taong walang lasa, isang naglalakad na bangkay. Tinawag nila akong Sis, Classic Coke. Ang cute, di ba? Pero hindi. Iningatan ko ang candy na yon bilang isang kayamanan. Ang huling alaala ng lasa. Sa tuwing nakakakita ako ng taong nakasuot ng pink, na-imagine ko ang banayad na pabango ng mint na may halong tamis ng mga strawberry. Pinagmumultuhan ako nito. Ito lang ang tanging naramdaman ko at nawala. Akala ko isang masamang panaginip lang ang lahat hanggang sa araw na tinawag kami sa pool ng paaralan na sarado ng maraming taon. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa ilalim ng tubig. Ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado, kung ang mga alaala ay maaaring pumatay, dito nagsimula. Senior year. Kapag ang lahat ay dapat ay tungkol sa mga huling pagsusulit at hindi malinaw na pag-uusap tungkol sa kolehiyo, nakatanggap kami ng isang anunsyo. Ang lahat ng mga mag-aaral ay kailangang kumuha ng 3 mga aralin sa paglangoy sa panloob na pool, na sarado ng halos isang dekada. Ito ay isang madilim na umaga ng Taglagas. Dinala ang mga estudyante sa panloob na pool, matataas na kisame, lumang tiles, kumikislap na fluorescent na ilaw. Tumayo ang bida, nakasuot ng lumang swimsuit na hiniram sa paaralan. Ang mga mata ay nakadikit sa tubig na parabang natatakot na ito ay kumulo. Hindi ko mailarawan ang pakiramdam, parang pinagmamasdan ako ng tubig. Hindi ako ang nakatingin dito, kundi nakatingala. Ang ibang mga estudyante ay nagpraktis sa pagsisid, habang ang bida ay nakatayong nanginginig sa gilid ng tubig. Isang estudyante ang sadyang sumipa ng tubig sa kanyang mukha. Ang isa naman ay nagpatugtog ng "Take Me to the River" sa isang Bluetooth speaker na nagpatawa sa grupo. Sanay na akong tinutukso. Pero sa tubig, hindi na ako makapagpanggap. Mabilis ang paghinga ko, kumakabog ang puso ko, at habang lumulubog ang ulo ko, may narinig akong echo, hindi boses ng tao. Akala ko panik lang. Pero ang pakiramdam na yon, kapag alam mo, ng katutubo, na ang ilalim ng iyong mga paa ay hindi ang ilalim ng pool, ngunit isang bagay na naghihintay. Ang bida ay nagmamasid, isang grupo ng mga estudyante ang maagang umalis sa pool, palihim na lumabas kapag walang nakatingin. Nang gabing iyon, mula sa bintana ng kanyang dorm room, nakita niya ang kumikislap na flashlight mula sa pool area. May taong pumapasok sa gabi. Pakikinig sa ilang manlalaro ng basketball. Dalhin mo ang powder ngayong gabi. Mas gusto niya ang plum powder. Dalhin ang mga palaka at huwag kalimutan ang mga violet, malalaman niyang sulit siya. Ang isa pang estudyante ay naglalagay ng isang bagay na parang dark purple powder sa locker. Kakaiba ang amoy nito, tulad ng seaweed at hilaw na karne. Hindi ko alam kung sino ang pinag-uusapan nila. Pero isa lang ang alam ko, hindi lang sila nagloloko. Sa panahon ng klase sa UN, ang pangunahing tauhan ay pumapasok sa pool area kapag walang tao. Ang nahanap niya sa mga locker, mga buhay na palaka, nalanta ng mga bulaklak, lubid, isang duguang pocket knife, at isang metal na bagay na parang urn. Naghahanda ba sila isang ritual? Nagsusuka ang isang estudyante sa kalagitnaan ng klase. Ang lumalabas ay hindi lamang pagkain, kundi pati na rin maliliit na nilalang tulad ng larvae. Bulong ng isang batang babae. Tinanggihan niya siya. Hindi karapat-dapat. Walang duda tungkol dito. Ito ay hindi isang kalokohan o isang pagdiriwang ng paaralan.
Ito ay isang kulto. Isang kulto sa ilalim ng lupa sumasamba sa ilang nilalang sa dilim. Nakarinig ang bida ng isang bulong mula sa likuran sa pasilyo. Bukas ng gabi, dalhin mo siya ang magpapasya. Hindi ko alam kung sino ang dadalhin nila. Pero alam ko ako ang napili. I wasn't invited. I wasn't one of the chosen ones. But I know too much. And once you know, you can't go back. Sinusundan ng bida si Everett, ang sikat na estudyante na dating nang-aapi sa iba, ngayon ay tahimik, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Dinala siya ni Everett sa isang nakalock na maintenance room, binubuksan ang isang hatch, patungo sa ilalim ng lupa. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan. Ang alam ko lang kung susundin ko, hahanapin ko ang sagot. Ang dalawa sa kanila ay naglalakad sa isang makitid na lagusan na nangangailangan sa kanila na sumandal. Ang sinag ng flashlight ay sinusuri ang lilang algay na nakakapit sa mga dingding. Sa dulo ng tunnel ay isang maliit na pintong metal, bumubukas sa isang ganap na binagong espasyo ng pool. Ang tubig ay malalim na kulay ube tulad ng alak na hinaluan ng langis, natatakpan ng mga wildflower, palaka, kakaibang pulbos, at maliliit na na ilaw na kumikinang ng maliwanag. Ang mga estudyante ay naliligo, nakalutang, naghahagikik, walang ni isang salita ang nabigkas. Walang sinabi. Pero narinig ko. Sa buto ko. Sa puso ko. Sa nanginginig kong dibdib. May humihipo sa akin sa loob. Mula sa ilalim ng lawa, paikot-ikot na hugis, 10-10 metro ang haba, bumangon na parang ahas sa dagat, makinis na balat na goma, bibig na parang kumikinang na parol, walang mata, walang ulo. Wala itong mukha. Walang pangalan. Pero tinawag nilang lahat siya. Isang bahagyang panginginig ng boses ang dumaan sa tubig, parang boses lumapit. Itinulak ng mga estudyante ang figura sa lawa bilang isang ritual sa pagtanggap. Habang lumulubog ito, ang material mula sa nilalang ay dumampi sa balat, tulad ng maliliit na galamay na may malambot na kuko. Nawawala ang tunog, mga heartbeats at vibrations lang, kumakalat ang mga oscillations sa eardrums. Hindi ito nagsasalita sa mga salita. Ito nag-vibrate. At naiintindihan ko. We are each other's echoes. But I am unaffected. Ang iba ay lumulutang sa ecstasy, parang lasing, parang nahihipnotismo. Ang paunahing tauhan ay nananatiling mulat. She cannot touch me. Wala akong sense of taste. And she lives ill at taste. Dumating ang kakaibang vibration, tulad ng Morse code sa tubig. Hindi makatikim. Hindi makakaramdam. Iba ka. Bakit? Don't understand. Can't manipulate. Ang karakter ay bumubulong sa ilalim ng tubig. Hindi ako makakatikim. Nasira ako. Nag-vibrate siya, nasaktan, naiinis, ngunit hindi galit. Pagkatapos, ikaw ay mga mata. Makikita mo ang hindi ko nakikita. Sa ilalim ng tubig. Isang malalim na kuweba sa ilalim ng lupa. Isang nilalang na lumalangoy sa gitna ng daan-daang uri nito. Isang araw, nabasag ng mga bata ang isang bitak sa pader ng bato. Sinipsip ito sa pamamagitan ng sistema ng dumi sa alkantarilya at nakulong sa pool. Siya hindi dumating para pumatay. Nabuhay siya. Para kumonekta. Ang figura ay lumabas mula sa tubig, humihingal ng hangin. Nakangiti ang mga nakapaligid na estudyante na parang isang neophyte. Hinawakan ng isang estudyante ang kanyang balikat, bumulong.
Pinili ka niya. Hindi ko alam sino ba ako dito. Isang sangla? Isang midleman? O isang traitor sa simula? I thought I was spared. That because I had no sense of taste, I was the exception. But I was wrong. I didn't escape her. Just wasn't close enough. Eksena ng mga estudyanteng pumapasok sa silid-aralan na may mga mapupulang ngiti, walang buhay na mga mata, medyo makintab ang balat at goma. Ang isang kaibigan nakaupo malapit sa pangunahing tauhan ay hindi sinasadyang bumuka ang kanyang bibig habang siya ay nakatulog na nagpapakita ng isang hanay ng maliliit na ngipin na tumutubo sa likod ng kanyang mga gilagid. Isang batang babae ang may hawak na panulat na may dagdag na daliri na tumutubo mula sa kanyang palad. Nagbabago sila. Hindi lang ang isip nila kundi ang katawan nila. At walang nagsasalita. Ang lihim na pagpupulong ay nasasaksihan ng mga mag-aaral, ilang guro, at isang mapa ng paaralan na may marka ng mga palatandaan, ang silid ng kamera, opisina ng punong guro, ang paunahing istasyon ng kuryente. Sabi ng isang estudyante, 3 araw na lang. Kapag nawalan ng kuryente, kalagkarin natin sila pababa isa-isa. Bulong ng isang guro. Walang tututol kung lahat tayo ay bahagi niya. Hindi na ito laro. Isa itong pagsasabuatan. Pagkuha ng kapangyarihan. Isang kultong nagtatago sa pagkukunwari ng isang paaralan. Ang karakter ay nakaupo mag-isa sa kanyang kwarto. Hawak ang isang lumang piraso ng strawberry mint gum. Naaalala ang unang pagkakataon na narinig niya ang kanyang bulong, ang unang pagkakataon na siya ay naiintindihan. Akala ko noon siya lang ang tumanggap sa akin. Walang taste buds. Walang pagkukunwari. Tinawag niya akong mata. Pero nakakapikit din ang mga mata. Natuklasan ang karakter. Kinalagkad sa lawa na parang taksil. Ang mga taong dating magkaibigan ngayon ay naging isang entity, gumagalaw sa trienay. Ang mga mata ay nakadikit sa kamalayan. Wala akong nakikitang mga mag-aaral. Nakikita ko ang isang paaralan ng mga isda, lahat sa parehong direksyon, lahat ay may parehong layunin upang ma-assimilate ako. Mula sa ilalim ng lawa, lumilitaw siya, mas mahaba, umaalon, bahagyang kumikinang ang bawat bahagi. 6 na maliliit na braso ang dumampi sa dibdib ng karakter, naghahanap ng tibok ng puso. Niloko mo ako, Pinili mo ang takot, hindi ang resonance. Ang karakter ay sumisigaw, nagpupumiglas at hinila pababa. Isang matalas na ngipin mula sa kanyang mga gasgas ang ulo ng karakter. Ang dugo ay tumutulo, kumakalat na parang tinta. Huminto siya. Hindi gumagalaw. Ang lasa ng dugo ay isang bagay na hindi niya naiintindihan. Isang bagay na hindi niya mabasa. Hindi maaaring angkinin. Humakbang siya pabalik. Mabagal na nag-vibrate, parang sorry. Lumilitaw ang karakter, hinihingal. Ang mga estudyante ay nanonood, hindi galit, hindi pot. Humakbang pasulong si Everett, bumulong. Hindi kanya naiintindihan. Pero nirerespeto kanya. At ngayon kailangan mo siyang tulungan. Ang kamera ay tumitingin sa mga mata ng karakter, nalilito, natatakot, ngunit hindi lumingon. Hindi niya kailangan ng lahat. Isa lang ang kailangan niya, isang taong magdadala sa kanya sa dagat. I don't have choice. No one in this has a choice. Bahagi lang tayo ng daloy. At ang daloy na yon ay patungo na sa dagat ngayon. Ang paunahing tauhan ay nagmamaneho, kasama si Everett sa tabi niya, isang manipis na figura, pawis na nagbabad sa kanyang kamiseta sa kabila ng lamig. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya ng diretsyo.
Ang kanyang balat ay waxy, ang kanyang leg ay may kakaibang mga linya, tulad ng nakasegment na laman. She asked me to take Everett to the sea. No reason. No promise of reward. Isa lang, kung gagawin ko she'll back out. Ang daan ay tila walang katapusan. Sa pamamagitan ng hubad na kakahuyan, maliliit na bayan, kalawang na mga palatandaan. Ang tanging salita ni Everett habang papalapit siya sa kanyang destinasyon. Everett, pabulong, I'm about to be what she needs. But I'm still scared. Alam kong hindi na siya tao. Ngunit sa sandaling iyon, ang boses na iyon ay kaibigan ko pa rin. Napahinto silang dalawa. Umihip ng malakas ang simoy ng dagat. Walang tao sa paningin. Umakyat si Everett sa buhangin, dahan-dahang naghubad, patong-patong, upang ipakita ang balat na ganap na makinis, tulad ng purple na goma. Lumingon siya pabalik upang tingnan ang pangunahing tauhan, nakangiti bahagyang. Everett, salamat. Tapos na ang deal. Pagkatapos ay tahimik siyang humakbang sa dagat. Gusto ko siyang tawagan pabalik. Pero alam ko hindi na si Everett. Habang ang tubig ay umabot sa kanyang dibdib, ang ibabaw ng dagat ay umaalon, isang madilim na lilang puyo ng tubig ang lumitaw, na nilamon si Everett. Ang huling tunog ng pool ay umalinaw mula sa malalim na dagat. Dalhin mo ako sa ilog. Ihulog mo ako sa tubig. Mga ulat ng balita. Natagpo ang lumulutang ang patay na balyena na may malalim, bilog na marka ng kagat. Sinasabi ng isang mangingisip na nakatagpo siya ng isang sirena na walang mga mata, na ang katawan ay tila binubuo ng daan-daang piraso. Ang mga lokal ay nakakita ng mga lilang ilaw sa ilalim ng dagat, kakaibang tunog sa gabi. Alam kong nakataka siya. Ang pool ay isang kokoon lamang. Ang karagatan ay ang kanyang tunay na katawan. Umupo siya sa klase, lahat ay pareho. Walang nakaalala kay Everett. Walang binanggit ang pangyayari. Pero ginawa niya. At tuwing gabi nakarinig pa rin siya ng maliit na vibration sa dingding. Nabuhay ako. Pero hindi ako nakatakas. Ako ang nakaligtas. Ang pinaka nakakaalala. At baka ang naiwan lang. Isang mangingisda ang nagpasikat ng flashlight at nakakita ng mahaba at paikot-ikot na anino sa ilalim ng tubig. Nang lumingon siya, walang tao sa dalampasigan. Sa palagay mo ilang sinaunang nilalang ang gumagala sa mga tao, naghahanap ng uri nito. Hindi siya naparito para pumatay. Dumating siya para kumonekta. Para maramdaman. At kung may taste ka pa hindi ka pa napili. Simula ilang ngiti.